Hello mga inday! Ngayon ay magluluto tayo ng labong with karahay. Kaya po ganyan yung mantika po niyan. Ay dyan na rin po ako nagluto ng atin pong karahay na siyang isasahog natin dito sa atin pong labong. Siyempre iyan po, una pong ginawa natin ay pinainit yung mantika. Pagkatapos po inilagay na rin natin ang ating mga bawang. Ayan. Hintayin lang po na maamoy. Mas maganda kasi ang bawang, mas masarap kapag hindi po siya sunog. Kaya medium brown lang po ang ginawa ko dyan. Pagkatapos po isinunod ko naman ang atin pong sibuyas. Dito naman po sa sibuyas, pwede pong sibuyas na pula, sibuyas na puti. Depende po sa inyo kung anong gusto nyong kulay ng sibuyas. Pwede naman kahit anong kulay. Pagkatapos pong maluto ng sibuyas at bawang, isunod naman na po nating ilagay ang ating labong or bamboo shoot. Ayan. Ang ginawa ko po dyan, inilaga ko po ulit para mawala yung lasa niya na mapait. Kasi kadalasan kapag nagluluto tayo, meron po nalalasang mapait kapag hindi po yun inululuto ulit. Pagkatapos pong nailagay dito sa may kawali, haluin po ulit natin. Ang paghalo naman po dito, dahan-dahan. Iangat lamang natin yung sibuyas at bawang na nasa ilalim nang sa ganun hindi po masunog. At pagkatapos naman po nating haluin ang atin pong labong, ay ilagay na rin po natin ang oyster sauce. Nilagay ko dito 2 tablespoon. Ito yung magiging pampaalat din niya kasama nung ilalagay nating asin. Ang paghahalo po dito, gaya nga ng sabi ko, dahan-dahan. Spread lang po natin yung oyster sauce na atin pong inilagay nang sa ganon malagyan po lahat. Pagkahalo naman po natin, ayan, nakita nyo po meron pa pong hindi na ilagay o hindi nalagyan ng oyster sauce. Ngayon, ilagay na rin natin yung kalahating Knorr chicken. Kasi mahilig po ako mag-Knorr, hindi po ako naglalagay ng ibang pampalasa. Nasa sa inyo na po kung ano ilalagay nyo. Pwede naman pong ibang pampalasa na pasok po sa panlasa nyo. Hayaan nyo lang pong hindi gaano na-spread pa yung oyster sauce. May spread din yan. Isunod ko naman po yung paminta. Ang ilagay nyo pong paminta dito ay yung powder. Bali 3 po yung ilalagay ko dyan. Inuna ko lamang po yung 2. Nang sa ganun, may spread pa. Haluin lamang po ng bahagya. Pagkatapos po niyan, ilagay naman natin po yung isa. Ayan, para po, syempre, maikalat ba? Ayan. So, ayan mga inday. After niyan, ilagay na rin natin yung 2 tablespoon ng vinegar. Ang nilagay ko po dyan ay yung rose na vinegar. Depende po sa inyo kung anong brand. Pwede na kahit ano. As long as na kaya yung tansyahin yung asim niya. Pagkatapos po niya na ilagay yung paminta, ilagay naman natin yung sugar. Naglagay po ako dito ng 2 teaspoon of sugar para mag-blend po yung asim at alat niya. Ayan, wag lang sobrahan at nang sa ganun ay hindi po tayo magka-diabetes. Ayan. Halu-haluin lang po natin ng bahagya. Pagkatapos po niyan, lagyan natin ng 1 teaspoonful of salt.
imekos-mekos lang po natin sa atin pong labong nang sa ganun may kalat po yung alat niya. At ang paghalo po gaya ng sabi ko, dahan-dahan para po hindi rin po magkalasog-lasog yung atin pong labong. Katapos po nyan, takpan po natin, lutuin ng 10 minutes or 5 to 10 minutes. Pagkaluto po, buksan at ihalo na rin po natin yung atin pong pasas. Yan po yung dahilan kung bakit sabi ko na may twist yung atin pong lulutuing labong. Pagkatapos naman po nyan ay isunod na rin po natin yung ating pong onion chives. Ayan. Dagdag aroma na rin po yan. Oops! Mag-iwan tayo ng ating pong pang plating mamaya. Kasi ito po ay idadala natin sa ating pong cook fest. Halo-haloin din ng bahagya. Ang paghalo po natin hindi yung halong-halo. Parang sa ginagawa ko, sinisimulan ko sa gilid pa ilalim nang sa ganon hindi po masunog. Pagkatapos po nyan, ilagay na po natin yung ating pong mayonnaise. Dito po kahit anong brand, okay lang kahit hindi Lady's Choice. Importante po, plain. Plain ang kailangan natin. Doon po ay una naglagay ako ng kalahati ng 220 ml na mayonnaise. Halu-haluin natin nang sa ganun maikalat po yung ating mayonnaise. Ayan po yung sinasabi ko kanina mga inday na ang ating atsara ay may twist. Ayan. Ang magiging lasa po niyan ay para siyang sisig na labong with karahay. Kaya kahit mga bata magugustuhan po yan. Ang maganda po dito ay wala po itong artificial na nailagay. Yan. Kita nyo naman mga inday. Diba? Wala na yung oyster sauce kanina kasi na-mix na siya. Pagkatapos pong i-mix niyan, ayan, imekos-mekos. Tapos imekos-mekos, ilagay na rin po natin yung natitira pang Lady's Choice o mayonnaise. Sayang naman, kailangan nating pitpitin ng maayos. Sayang yarn. Pagkatapos niyan, halu-haluin ulit natin. Ayan, nakita nyo naman, binilisan ko ng paghalo nang sa ganun hindi kayo maboring. Charis. Pagkatapos po niyan, ilagay na rin po natin yung atin pong dinurog o chinap-chap ng maliliit, napakaliliit. Hindi naman po siya masasabing pino kasi may meron siyang mga chips. Ayan. Yung karne na yon, yung karahe na yon, nanggaling po yun sa atin pong prinitong pork na siyang magiging karahe nga natin dito sa atin pong atsarang labong. Yung taba-taba lang po yung atin pong inilagay o hinati-hati bilang toppings niya po mamaya. At yung laman, yun na rin po yung atin pong isinahog. Ang gulo mo, inday! Ayan. So, syempre, tikiman time. Titesting natin kung okay na yung lasa. So, kapag okay na sa inyo yung lasa, mga inday, patayin na ang apoy. So, eto na po yung ating pong finished product. Hindi lang maganda yung pagkaka-design. Kasi wala po akong pang design, kaya ganyan na. Okay, let's try. Thank you for watching.